Today's Sunday is extra special. Bukod sa gina-feature kita sa Kalibo Cable, no? We will be celebrating our Mother's Day today. Raya nga celebration is nationwide. Bilog nga Pilipinas ro naga-celebrar it Mother's Day. So look at the person next to you, eye to eye. Greet him or her. Happy Mother's Day to your mom. Hindi lahat inay or mothers, pero lahat tayo ay mga anak. Right? Wala tayo ngayon dito sa mundo kung walang ina na nagsilang sa atin. So praise God. No, palakpakan po natin ang lahat ng ating mga mothers. And whatever you may call them, nanay, mom, momski, momshi, ano pagid? Motherhood. Ano pagid mga tawag it mga kabataan makaroon sa mga mothers? Mommy, inay, mama, or mama. I'd like to greet you a happy Mother's Day. You are special. Pakisabi sa katabi mo, you are special. Praise Jesus. Hallelujah. So, alam niyo po, the first commandment in the Bible with a promise attached to it is to honor your father and mother so that you will live long in the land the Lord your God has given you. That is the first command with a promise. So if we want to receive the promise, we have to obey. Kailangang sumunod. Abay mong kaiping, dapat sumusunod. No? Gusto nating tanggapin ang ipinangako ng Panginoon na pagpapalain ng ating mga buhay at tahaba ang ating mga buhay, dapat lamang na i-honor natin, igalang natin ang ating mga magulang. You may say to me, Pastora, hindi mo alam. Ang mga magulang ko ay irresponsable. Iniwan kami, pinabayaan kami, pinagmumura kami. But regardless of who they are, regardless of their mistakes, their failures, or their shortcomings and imperfections, wala naman pong perfect na magulang. Tama? At wala din naman pong perfect na mga anak. Wala pong perfect na pamilya. But we have a perfect God. Sabihin mo sa katabi mo, we have a perfect God na pinupunan ang lahat ng ating mga pagkukulang, lalo na sa ating mga pamilya. Amen? Salamat sa Diyos, no? Na parati siyang nandyan para sa bawat isa sa atin. So I pray na bigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan na sumunod sa kanyang kautusan. I know hindi madali, lalo na kapag ang family mo, meron kayong mga conflict sa loob ng pamilya, hindi madaling sumunod. But by the grace of God, He will enable you to do so. Amen? Sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon, siya ang magbibigay sa iyo ng lakas upang matutong sumunod, gumalang sa iyong mga magulang. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. But before that, let us first pray. Let us acknowledge the presence of the Lord in this place. Heavenly Father, we welcome your presence. Lord God, come and saturate this place with your power, with your glory. Come and speak to us today, Lord. I know, O God, na meron po kayong mensaheng inilaan para sa bawat isa sa amin, Lord. Hindi lamang para sa aming mga nanay, sa aming mga magulang, kundi para din sa aming mga anak, O God. Lord, tulungan mo po kaming maisagawa, Panginoon, sundin ang iyong mga kautusan, O God. Dahil ang sabi mo, Lord, lahat ng sumusunod ay iyong pinagpapala. So I pray, Father God, that you will bless your word today and that you will speak in every heart, Lord. Especially, Lord God, sa mga nakikinig ngayon, Panginoon, through online, O God. Lord, I pray na mangusap ka, kumilos ka sa bawat puso, Panginoon, ng nakakarinig sa oras na ito, O God. Manahan ka po sa aming kalagitnaan nang sa gayon ang iyong pangalan ay maitaas, Lord God, in the name of Jesus, na ikaw, Lord, ay makilala
Lord, maparangalan, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming salamat, O God. We believe that you will do something good, something amazing, something great, Panginoon. Nalalabas kami sa lugar na ito, napuspos kami ng mga pagpapalang espiritual, O God. Punan mo, Panginoon, ang lahat ng emptiness ng aming mga puso, O God. Lord, patuloy ka, Panginoon, na kumilos sa aming mga buhay. Karapat-dapat ka, O God, na parangalan sa oras na ito. Binibigay namin sa iyong lahat ng pasasalamat in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you, Heavenly Father. So, ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng salitang honor? Honor means showing of merited respect. Karapat-dapat po natin na igalang, respetuhin ang ating mga magulang. Amen? Dahil unang-una po sa lahat, grabe po ang sakripisyong ibinigay nila sa atin. Ang mga nanay po natin, dinala po nila tayo sa kanilang sinapupunan sa loob ng 9 na buwan. Just imagine yung hirap ng inyong mga nanay para mailuwal ka dito sa mundo. Isinakripisyo po nila ang kanilang mga makasariling pangarap nung tayo'y dumating dito sa mundo. Marami po silang mga pangarap sa buhay. Marami po yung mga desire nila. Pero isinantabi nila yon nung dumating ka. Hallelujah. At kusa po nilang inilagay ang kanilang isang paa sa hukay nung ikaw ay isinilang at ipinanganak. Grabe, no? Grabe yung pag-aaruga ng ating mga magulang, lalong-lalo na ng ating nanay sa atin. Wala silang tulog para lang alagaan ka. Hindi tama ang kanilang kain. Hindi na sila kung minsan naliligo. Lalong-lalo na nung bago ka palang ipinanganak dito sa mundo. Amen? So grabe yung sacrifices ng ating mga mothers. So they deserve all the respect, the love, the honor, and appreciation. Kaya kung katabi mo man ngayon ang nanay mo, pakisabi po sa kanya, Happy Mother's Day. I love you. No? Kung katabi mo man ngayon ang nanay mo at sa mga nanonood ngayon sa telebisyon, pakisabi sa iyong ina, mahal kita. Kasi maa-appreciate pa nila yan. Pag narinig nila yan mula sa atin, nang buhay pa sila. Kasi pag nandyan na sila sa kabaong, hindi na nila maririnig kahit gaano mo pang sigaw na mahal mo sila, hindi na nila maa-appreciate. So hanggang buhay sila, i-honor natin, ipakita, ipadama mo ang mainit, kagaya ng init ng panahon ngayon, ipadama mo ang init ng iyong pagmamahal sa iyong ina, sa iyong mga magulang. Dahil nararapat silang igalang at parangalan. Amen? But unfortunately, according din po sa salita ng Diyos, sa 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 3, in the New King James Version, ang sabi po dyan, if you have your Bibles with you, sabi, but know this, that in the last days, perilous times will come, for men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents. Take note of that phrase. Disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good. Oh, hallelujah. At ngayon po, ay nakikita na po natin ito sa henerasyon ngayon. Marami ng mga kabataan ang pasaway sa magulang. Lahat ng pasaway sumigaw, amen? Very good. Walang pasaway. Dahil marami ngayong mga kabataan hindi nakikinig sa magulang, walang respeto sa magulang, hindi ginagalang ang kanilang magulang. So ang resulta, ang bunga, destruction. Maraming napapariwara, maraming kabataan ang napapahamak dahil hindi marunong sumunod sa magulang. Pero kapag ikaw ay masunurin sa magulang, hindi pagpapalo ang darating sa'yo, kundi pagpapala. Amen? Katulad kanina sa kinanta natin, the blessing of the Lord will be upon you and to your children and to your children's children.
Ganun po ang blessing ng Panginoon, dumadaloy hanggang sa ika-apat na salinlahi. Amen? So kapag hindi naman po tayo sumusunod, kapag disobedient tayo, hindi ka rin mag-wonder kung ang mga kabataan mo din ay disobedient. Kasi ikaw na puno ay naging disobedient din. So kung gusto natin, mga parents, na maging masunurin ang ating mga kabataan sa inyo at sa Diyos, kailangan kayo mismo ang modelo. Dapat kayo mismo ang sumusunod. Amen? Kaya pakisabi po sa katabi, sumunod ka sa payo ng iyong magulang. Hallelujah. So what does the Bible say about disobedient to parents? Ano po bang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Pagiging disobedient sa mga magulang. Una is ungrateful or ingrate. Ano yung ingrate na ito? Ingrato. Marami pong mga kabataan ngayon ay hindi grateful, hindi nagpapasalamat, or walang utang na loob sa kanilang mga magulang. By the way, ang mensahe pong ito ay hindi lamang sa mga mothers, kundi para din sa mga anak at para sa buong pamilya. No? So I pray that you will be attentive sa message na ito at isapuso po natin, isabuhay po natin ang bawat mensaheng ating maririnig ngayon. Marami pong mga kabataan ang ungrateful sa kanilang mga magulang. Kailanman hindi po natin kayang tumbasan, bayaran ang sakripisyong ginawa ng ating mga magulang sa atin. Kahit ano man po yung gawin natin, kahit magbigay man po tayo sa kanila ng maraming pera, hindi po natin matatawaran ang kanilang sakripisyong ibinigay sa atin. Meron po kasing mga kabataan ngayon na nakapagbigay lang ng konti sa magulang ay hindi na pwedeng mapagsabihan. Hindi na pwedeng maturuan. Hello? Dapat po tayo ay i-honor pa rin po natin ang ating mga magulang kahit po tayo ay kanilang pinagsasabihan. Kasi ayaw lang po nila na malagay tayo, no, sa distraction. Ayaw nila na mapariwara or malihis tayo ng landas. So kahit mahirap man sumunod, susunod tayo dahil yon ang kalooban ng ating Panginoon. Matuto po tayong tumanaw ng utang na loob sa ating mga magulang. Amen? Tumanaw po tayo ng utang na loob sa ating mga magulang. At sabi din, reminder din po sa lahat ng mga parents, sabi din po ito sa salita ng Diyos. Sa Ephesians chapter 6 verse 4, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Para po ito sa mga parents, sa lahat ng mga magulang. Paalala po ito ng Biblia. Huwag po nating pagagalitan, sigawan, murahin, ang ating mga kabataan sa harap ng maraming tao. Amen po ba? Sa lahat ng mga magulang. Huwag po nating ipahiya sila, kundi ilagay po natin sa tamang lugar at sa tamang pamamaraan ang ating pagdidisiplina sa ating mga kabataan. Kasi iba na po yung henerasyon ngayon. Tama po ba? Ang mga kabataan, mapagsabihan mo lang ng konti, nade-depress na. Meron ng anxiety, meron ng phobia, hindi na kumakain, kumukulong na lang sa kwarto, ayaw nang makipag-usap sa magulang. Kaya, let us adopt to the changing times when it comes to discipline. Teaching your children, kailangan din po maging wise po tayo sa pagtuturo sa ating mga kabataan. Amen? Iba na po ngayon yung approach. Hindi na po natin madadaan sa sigawan, sa palo, ang mga bata. Kailangan po natin silang disiplinahin ng naaayon sa salita ng Diyos. Ganun po ang tamang pagdidisiplina sa kanila. Amen? Ano po yung una? Ano po ibig sabihin ng disobedient to parents? Ungrateful or ingrate. Pangalawa po, dependent with too much
expectation. Masyado pong mataas ang ating expectation or ang ating demand sa ating mga magulang. Sino dito yung may mga mataas na expectation sa kanilang mga magulang? Yung tipong dapat ganito yung damit na bilhin mo sa akin, dapat may signature. Dapat ganito yung baon ko, ganitong amount yung ibabaon ko. Dapat meron akong gadgets, meron akong cellphone, meron akong laptop. Kasi yung mga kaklase ko may mga ganon. So dapat ako din merong ganon. Wala pong problema na humingi sa ating mga magulang kung kaya po nilang ibigay. What if kung ang trabaho ng magulang mo ay kailangan pa nilang paghirapan ang bawat sentimo para mapag-aral ka lang? Hello? Kailangan po natin na isipin din ang sitwasyon ng ating mga magulang. Hindi natin alam sa pagtatrabaho nila, sinusuong po nila lahat ng init, lahat ng lamig, ulan, no, para lang kumita ng pera at para lang makapagtapos ka ng pag-aaral. So isipin po natin lahat ng sakripisyo ng ating mga magulang. Praise God. Amen po ba? Huwag po tayong humingi ng sobra-sobra na hindi po nila kaya. Magde-demand ka ngayon, gusto mo magdebo, gusto mo sobrang bongga ang debo, pero hindi kaya ng parents mo. What will happen? Magkakanda utang-utang ang mga magulang mo para lang masunod ang gusto mo. Right? Meron nga po ako napanood sa Raffy Tulfo in action na ang anak mismo ang nagpatulfo sa kanyang ama dahil sa 500 lang ang kanyang baon araw-araw. Just imagine, 500 pesos. At least may 500 siya. Noon sa panahon namin, 50 pesos or 70 pesos, yun lang yung baon naming pinagkakasya. May mga photocopy, kailangan pang ipa-photocopy, at marami pang iba. No, mga miscellaneous fees, mga contribution, pero yung batang yun, 500 na, yung allowance na ibinigay sa kanya ng tatay niya na taxi driver, pero hindi pa niya na-appreciate. Be grateful to your parents. Amen? Hindi po madali at hindi po biro ang maging magulang. No? Kailangan i-appreciate po natin ang mga kaya nilang ibigay at isakripisyo sa atin. Hello, mahirap po ngayon ang kumita ng pera. Hindi po basta-basta. Kaya po sa mga kabataan ngayon, bago po kayo mag-asawa, ay isipin niyo munang mabuti. Kung kaya niyo po bang buhayin ang inyong sarili. So kung hindi mo pa kayang buhayin ang sarili mo, ay huwag kang maghanap ng karamay. No? Dapat ikaw mismo, you are able na maghanap ng trabaho at kumita ng pera bago ka maghanap ng magiging asawa, bago ka bumuo ng pamilya. Kasi kapag pumasok ka sa pagpapamilya na hindi ka handa, pati ang mga magulang mo maaapektuhan. Amen po ba? So mas lalong maging pabigat sa kanila. Praise God. So ano po yung una? Ungrateful. Pangalawa, and number 3 is abusive to parents. Ang una po nating tatalakayin ay tungkol sa mga kabataan ngayon, para muna sa mga kabataan. Abusive to parents. Abusado. Marami pong mga kabataang abusado. Minumura ang mga magulang kahit pa sa social media. Hello. Doon pinupost ang pagkadismaya nila sa kanilang mga magulang. That should not happen. Amen? Huwag mong ipahiya ang iyong mga magulang. Huwag mong murahin ang iyong mga magulang. Kahit pa ikaw ang nagbibigay sa kanila ng pera, ay wala po tayong karapatan na murahin ang ating mga magulang. Hindi po dapat sama ng loob at sakit sa puso ang ating ibalik sa kanila, kundi dapat po ang ibalik po natin sa kanila ay karangalan. Magbigay po tayo ng karangalan, ng kasiyahan sa ating mga magulang. Huwag po tayong magbigay ng kahihiyan. Amen? Huwag po tayong
wag po nating abusuhin ang kabaitan ng ating mga magulang dahil may hangganan din po yan. Hello? Mahal po tayo ng ating mga magulang. Sila po ang number one supporter at number one na nakakaintindi sa'yo sa lahat ng mga kahinaan mo. Pero wag po nating abusuhin ang pagmamahal ng ating mga magulang. Amen? Learn to appreciate yung mga ginagawa nilang sakripisyo para sa'yo. Amen? Dahil wala pong nais ang ating mga magulang, kundi para sa ating ikabubuti. Ganun po ang mga magulang. At hindi din naman po ikamamatay ng bata ang pagdidisiplina ng mga magulang. Sabi po dyan sa Proverbs. Pero not to the point na papatayin mo na siya sa pambubugbog, sa pananakit, no? Or abusive words. Magkakaroon diyan ng emotional impact sa buhay ng bata. Dapat po yung tamang disiplina lamang na naaayon po sa salita ng Diyos. So what does the Bible say about honoring your mother? Anong ibig sabihin ng honor your mother? Dito po natin ito makikita sa Psalm chapter 139 verse 13. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. So David was the writer of this book, and David acknowledges that he came from her mother's womb, nanggaling siya sa sinapupunan ng kanyang ina. Proverbs chapter 31 verse 10. Ang sabi po dito, who can find a virtuous wife? For her worth is far above rubies. Ang ibig sabihin ng virtuous ay honorable and righteous. Sige nga, lahat ng mga virtuous wives sumigaw ng amen. Praise God. Pati yung mga young people, sumisigaw na rin ng amen. Hallelujah. Ang value daw po ng isang honorable at righteous na nanay, ang kanya pong halaga ay kagaya ng isang alahas or hiyas. Sobra pa. Ganun ka ka-valuable, anay, sa mata ng Panginoon. Bakit? Kasi sa verse 15 of the same chapter, she also rises while it is yet night and provides food for her household and a portion for her maid servants. So madilim pa lang po, unang-una na nagigising ay ang mga nanay. Tama po ba? Sino po dito yung mga nanay na maaga pa gumising? 3:00 ng umaga. Kaya pa? 4:00, 5:00. Noon, si mama kung gumising 3:00. Ang ginagawa niya ay pinapanalangin kami. Pero ngayon, nung nagkaedad na siya, medyo bumaba na. Naging 5:00 na or 4:00. Kasi hindi na kaya eh. Pero siya pa rin yung nauunang gumising. Araw-araw yan. Ipinaghahanda yung aming almusal. Siyempre, unang-una sa lahat, pinagpipray kami. Lahat ng mga anak pinagpipray. Ganun po dapat ang responsibilidad ng mga nanay. Ang ipanalangin ang kanyang mga anak nang sa gayon ay pagpalain sila ng Diyos at ingatan sila ng Diyos, ilayo sa hatak ng mundo, no? Hatak ng kadiliman. Magkaroon sila ng proteksyon sa pang-araw-araw. Amen po ba? So dapat ang mga nanay pala ay gumising ng maaga. Ngayon, kung dalaga ka at nahihirapan kang gumising ng maaga, paano pag magkaroon ka ng asawa? Hello, dapat ang mga kabataan ngayon i-practice na, no? Na gumising ng maaga. Kasi ganon ang mga nanay. Laging sila ang nauunang gumising ng maaga. And verse 21, she is not afraid of snow for her household, for all her household is clothed with scarlet. Handa siyang suungin ang lahat ng panganib para lang maprotektahan ang kanyang mga anak. Like a mother hen to her chicks, no, pinoprotektahan niya ang kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang pakpak. Ganon din po ang mga magulang. Ayaw nilang madapuan ka kahit ng lamok. Diba? Yun ang palagi nilang sinasabi.
Talagang iniingatan tayo nila, pinoprotektahan tayo. Another one is, ang mga nanay daw ay masinop. Sino po dito ang mga masinop? Ano bang ibig sabihin ng masinop? Maalam, maalaga, always ready, nag-iimpok. Katunayan sa pagiging masinop ng mga mothers, kahit yung mga lumang gamit sa bahay na dapat nang itapon, nahihirapan silang i-let go. Sayang daw kasi, baka daw magamit pa in the future. No? Ganon kasinop ang ating mga magulang. So during the pandemic po, nung nawalan po ang lahat ng trabaho at ng negosyo, syempre, yung trabaho kasi ng mga magulang ko sa Boracay. So si Papa, nag-worry siya nung na-lockdown, hindi na pwedeng mag-travel. So nag-alala siya, paano na kami? Paano na yung pang-araw-araw naming pangangailangan? Paano na yung pagkain namin? Pero ang di niya alam na ang kanyang asawa pala ay mapag-impok. Masinop. Merong nakatagong pera sa baul. Sino yung ganyan? So ganun po yung nangyari. Dahil po sa masinop ang aking inay, ang aking mama, meron siyang naipong pera at yun po yung nag-sustain sa amin nung pandemic. Somehow, nakatulong po yun kasi malaki-laki din po yung naipon niya. Kasi naisip niya, si Papa masyadong galante when it comes sa pagkain. No, talagang all out yan si Papa, walang natitira sa kanya kasi si Mama din yung treasurer niya. So, kapag binigay niya kay Mama yung pera, responsibilidad na ni Mama yung taguin. So, kapag tinago ng nanay, parang mahihirapan na yung maipalabas. No? Kaya nga dapat sa pag-aasawa, compatible kayo eh. Right? Kung ang isa masyadong galante, masyadong all out, dapat yung isa naman masinop or matipid. Ang pagiging masinop po ay hindi pagiging kuripot. Ang pagiging masinop po ay inihahanda mo lang, no, sa mga unexpected situation or mga emergency na pwedeng darating. So at least kung may emergency, meron kang kukuhaan ng pera. Right? So ganun po ang mga nanay advance mag-isip. Salamat na lang at meron tayong mga ganong nanay. Sino yung mga advance mag-isip dito? Just like nung pandemic, hindi natin yun inaasahan na ganun yung mangyayari. So kung wala kang naipong pera, paano na? Diba? Paano na yung buong pamilya? Mag-aalala ka ngayon kung saan ka kukuha ng inyong kakainin. So salamat sa Diyos na ang mga righteous, honorable, and virtuous mother, sila talaga ay maaasahan. Masisinop. Amen? Thank you, Jesus. And in verse 27, it says here, she watches over the ways of her household and does not eat the bread of idleness. Binabantayan ang lakad ng mga anak niya. Kaya wag po kayong mainis sa inyong mga magulang kapag panay po yung chat nila or text nila sa'yo, o saan ka na? Sino kasama mo? Kumain ka na ba? Anong oras ka uuwi? Sino yung ganyang klaseng magulang? Panay chat, panay text. So ang ginagawa ng mga kabataan, ibablock na lang si nanay. Or i-restrict na lang siya sa messenger para hindi na niya makontak yung kanyang anak. No? Kasi napipikon minsan. No, naiinis na minsan sa sobrang kakulitan kasi gusto updated, parang CCTV camera. Palaging gustong makita, no, yung whereabouts ng kanilang mga anak. Parang ayaw pakawalan yung mga anak eh. Kaya sa mga kabataan, wag po kayong maiinis sa inyong mga magulang. Kung tinatanong kayo kung saan kayo, sino kasama nyo, dahil concern lang po sila sa inyo. Amen? Ayaw niya na mapahamak ka. Natatakot din yan. Wala silang peace of mind sa gabi. Kung ano na kaya nangyari sa anak ko, ano na kaya nangyari sa apo ko, sino kaya yung mga kasama niya. So, importante din po yon, yung concern. Sila po ang number one concern sa atin, ang ating mga nanay. Kasi alam niyo po,
Ganun po yung power ng bawat nanay eh. Alam po nila yung tinitibok ng puso mo. Yung tipong kilalang kilala ka nila. Alam nila kung nasasaktan ka. Alam nila kung natatakot ka. Alam nila kung may tinatago ka. No? Para silang all-knowing. Alam nilang lahat ng bagay. Bakit? Kasi habang sa tiyan ka pa lang ng nanay mo, may connection na sa inyong dalawa eh. Kaya kilalang kilala nila tayo. Kaya nga merong kasabihan, mother knows best. Amen? Alam ng mga nanay kung ano ang ikabubuti ng kanyang mga anak. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po dyan kanina sa verse na binasa natin, and does not eat the bread of idleness. Ano yung idleness na ito? Lazy, pagiging tamad. No? Kapag ikaw ay naging ina, hindi pwedeng tatamad-tamad ka. Ang mga nanay po, likas po sa mga nanay ang pagiging masipag. Amen? Mga masipag po ang ating mga nanay. Hindi po chismis ang inaatupag ng mga nanay na umagang-umaga pa lang ay nasa kanto na at nakikipagmaritesan na kahit walang sinisweldo. Walang kapaguran yung mga bibig nila. No? Meron pong mga ganon. Pero you are blessed kung meron kang nanay na responsable at may takot sa Panginoon. Concern siya sa affairs ng inyong pamilya at hindi siya nagpapabaya sa kanyang mga anak at sa gawaing bahay. No? Pinufulfill niya ang kanyang responsibilidad bilang asawa. Hallelujah. Ganun po dapat ang mga nanay. Wala po akong ibang i-example ngayon kundi ang mama ko. Kasi si mama, wala po siyang cellphone. Wala din po siyang Facebook. So wala siyang inaatupag buong mag-araw kundi ang magtrabaho sa loob ng bahay. So kung ikaw ngayon ay dalaga at ikaw ay laging nakahilata lamang sa sofa o sa kama at panay scroll mo, mahihirapan ka talaga pag dumating yung point na ikaw ay mag-aasawa. Dahil kapag nag-asawa ka na, kailangan mong magsipag, magdoble kayod para sa ikagaganda ng future ng iyong pamilya. Tama? Hindi pwedeng maging tamad. Kung nanay ka na, dapat masipag ka. So pakisabi po sa katabi, dapat masipag ka. Hallelujah. Ang mga nanay po, wala po silang pahinga. Hanggat kaya, go lang ng go. No, hanggat kaya ng katawan, humihiga lang yung mga nanay kapag hindi na talaga kaya, kapag meron ng sakit. Ganun po ang ating mga nanay. So sabi dito sa Proverbs chapter 6 verses 20 to 22, my son, keep your father's command and do not forsake the law of your mother. Bind them continually upon your heart. Tie them around your neck when you roam. They will lead you when you sleep. They will keep you, and when you awake, they will speak with you. So, ang education po, educations begin at home. Sa bahay po mismo nagsisimula ang edukasyon, ang pagtuturo at ang pagdidisiplina ng mga anak. Huwag po nating iasa sa paaralan, huwag po nating iasa sa simbahan ang pagtuturo at pagdidisiplina ng inyong mga kabataan. Tapos kung anong mangyari sa mga kabataan, ang sisisihin ay ang guro or ang mga pastor. Hello? Ang pagdidisiplina po at ang pagtuturo ay nag-uumpisa mismo sa loob ng tahanan. Amen po ba, mga magulang? Dapat sa loob mismo ng tahanan para pag lumabas ang inyong mga anak, they are ready. At ikaw na magulang, panatag ka kasi naturuan mo ng maayos yung iyong anak. Alam mong gagawin nila yung tama kahit nandun pa sila sa labas at wala sila sa iyong paningin. Amen? So nag-uumpisa ang pagtuturo sa mga kabataan sa loob mismo ng tahanan. Praise God. Bakit?
Kasi ang mga tatay ay busy sa labas, busy sa pagtatrabaho. At ang mga nanay palagi ang naiiwan sa loob ng tahanan. So kung ang mga nanay ang naiiwan sa loob ng tahanan, sila talaga dapat ang magdisiplina, no? Sa kanilang mga kabataan. Kasi po, nagre-reflect din po yan sa inyo, mga parents, kung mali ang inyong pagdisiplina at pagturo sa inyong mga anak. Kasi ang unang-una pong sinasabi ng mga tao, ay kaninong anak yan? Di ba? Kaninong anak yan? Tapos kapag meron kang kapalpakang nagawa, yung bata, bumabalik din sa magulang ang sisi. Tama po ba? Bakit ganon? Bakit ganyan ang nangyari sa kanya? Hindi ba siya pinagsabihan? Pinabayaan ba siya ng kanyang ina? Hello? So nagre-reflect din po sa inyo mga parents kung paano po ninyo turuan at disiplinahin ang inyong mga kabataan. Amen? So dapat sa mga kabataan teachable, no? Handang magpaturo sa magulang. Dahil kung ano ang mangyari, pati ang magulang apektado din. Kaya wag po tayong magtampo, magagalit o magrebelde sa ating mga magulang kung tayo po ay kanilang pinagsasabihan. Tandaan po natin yan. And in Isaiah chapter 66 verse 13, as a mother comforts her child, so will I comfort you. Ganun po ang ating Panginoon. He is our comforter. At ang atin pong mga nanay, comforter din po natin sila. Sila din po ang nagpapalakas ng ating loob. Sila ang nag-i-encourage sa atin. Kung dumating man sa atin yung mga down moments, yung mga kahinaan natin, no, sila ang nagpapalakas sa atin. Kaya yung mga nanay, di ba, kapag yung anak nila nadapa at nasugatan, ano yung ginagawa ng mga nanay? Hinahalikan yung paang nasugatan. Tapos, nawawala na. Agad-agad. Ganun yung superpowers ng mga nanay. Hallelujah. Di ba? Tapos kung kapag yung anak nila sumali sa contest, kapag makita nila yung parents nila nasa audience, yung mother nila nag-cheer sa kanya, go anak! Di ba? Lumalakas yung loob ng bata. Yung confidence niya. Kasi nakikita niya yung suporta ng kanyang nanay. Hello? Kakaiba po ang superpowers ng mga nanay. At kapag natatakot po ang bata, kapag matulog sa gabi nang mag-isa lang sa kwarto, ang ginagawa ng nanay, niyayakap, di ba? Kapag ang bata natatakot sa dilim, kapag niyakap ng nanay, napapawi ang lahat ng takot. Napapawi ang lahat ng pangamba. Ganun po katindi ang mga role ng mothers sa atin. Malaki po yung impact ng ating mga magulang sa atin. Amen? Sila po yung ating number one fan and number one supporter. Gayon din, sila din yung number one basher natin. Basher kasi, ang mga positive criticism ang kanilang binibigay, no? Para mas lalo mong ma-improve ang iyong sarili. Hindi negative ang kanilang mga comments, kundi para yan sa ikabubuti ng kanyang mga anak. In Psalm chapter 127 verse 3, behold, children are a heritage from the Lord. The fruit of the womb is a reward. So ang question po dito, para sa mga parents. Parents, do you consider your children as a reward from the Lord? Reward ba ng Panginoon? Gift ba ng Panginoon ang iyong mga anak sa iyo? Children are supposed to be a reward to their mother and father. Gantimpala. Ita nga mga unga ay regalo, no, sa aton nga mga magugang. But do you serve as a reward to them, to your parents? Or ikaw ay naging source of heartache it imo nga magugang. Naging source of pain and burden and thorn in the flesh. Hello? Are you a blessing to your parents? Or a burden?
Hallelujah. Tayo pong mga anak, we are supposed to be a reward to our parents. Gantimpala, blessing kita, regalo kita nga manami sa aton nga mga ginikanan. Amen? In Ephesians chapter 6 verses 1 to 3, rayong aton nga Bible text kay na main text. Hambaya, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with you and you may live long on the earth. Tandaan po natin na hindi pinagpapala ng Diyos ang mga anak na pasaway. Hello. Kaya po ngayon marami pong mga bata pa lang inamamatay na. Tawag po dyan ay premature death. Kasi po hindi marunong sumunod sa magulang. Kaya napapahamak sila. At a young age, namamatay na. Pero hindi ko po sinasabing lahat ng namamatay na bata ay pasaway sa magulang. Hindi po ganon. Ang iba po ay oras na po talaga nila. Kagaya ni Jesus, 33 years old, namatay na. Bata pa. No? Pero sinabi po sa salita ng Diyos na kapag hindi ka marunong gumalang, sumunod at rumispeto sa iyong magulang ay hindi ka magkakaroon ng mahabang buhay at hindi ka pagpapalain. Kayo mga anak, gusto nyo bang pagpalain kayo? Gusto nyo bang humaba ang inyong buhay? Ay, kaunti lang yung nag-amen. Gusto nyo bang pagpalain kayo? Gusto nyo humaba ang inyong buhay? Mukhang ayaw nilang humaba ang kanyang buhay kasi gusto nilang mamatay ng maganda pa. No? Kung gusto nating makamit yung mga ipinangako ng Panginoon, kailangan po nating sumunod sa ating mga magulang para gaganda po ang takbo ng ating pamumuhay. Kaya kung iisipin mo kahit anong kayod mo pa, kahit anong hanap buhay mo pa, minsan marami pa ring mga devourer, no? Marami pa ring mga hindi inaasahang pagkakataon na humihila sa iyo pababa. Isa na po dyan. Kapatid, baka hindi ka naging mabuting anak sa iyong mga magulang. Dapat po natin yang hingan ng tawad sa Panginoon. No? Sa lahat ng ating mga pagkukulang sa ating mga magulang, ay hingan po natin ng kapatawaran sa Lord. Hello? Kung meron man po kayo ngayong mga buhay pa ang iyong mga magulang, ay may pagkakataon pa po tayong magbago. May pagkakataon pa po nating ayusin, no, at ilagay sa tama. Pero kung wala na po ang inyong mga magulang, patay na ang iyong magulang, paano yan? Bumawi na lang kayo sa inyong mga anak ngayon. Hello? No? Sabi ko nga po, habang buhay pa ang ating mga mahal sa buhay, ay ipadama na po natin sa kanila ang ating mga pagmamahal. Amen? Hallelujah. Kapag sinunod po natin ang utos ng ating Panginoon, sino po ang pagpapalain? Tayo. Tayo po ang unang-unang pagpapalain ng Panginoon kung sinusunod po natin ang kanyang mga kautusan. Hallelujah. Kaya dapat lamang po, no, tayo, lahat tayo ay humingi tayo sa Panginoon ng lakas, kalakasan at katalinuhan, gabay kung paano natin masunod ng tama ang kanyang mga kautusan. Amen? So, dito na po nagtatapos ang ating sermon about Mother's Day. So, I pray na meron po tayong natutunan at meron po tayong maiuwi ngayon, no, sa lahat ng mga kabataan at sa lahat ng mga nanay.